Mga ka-sports, may bagong taktika na inilabas ang head coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone. Para daw ito sa susunod na FIBA window laban sa dalawang powerhouse team na naman, ang Australian Men's National Basketball Team at ang New Zealand Men's National Basketball Team. Pero ang tanong ng maraming fans ngayon, kaya bang pababain ng Gilas ang scoring ng dalawang higanting ito? At isa pang malaking usapin, makakalaro kaya si Kai Ju sa July window? At habang pinag-uusapan ng lineup, muli ring nabuhay ang diskusyon tungkol kay Junmar Fajardo. Pang PBA lang ba talaga siya? O isa rin ba siyang sandata ng Pilipinas sa international stage? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-sport, kung mahilig kayo sa balita tungkol sa Gilas Pilipinas, PBA at international basketball, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, ang bagong taktika ni Coach Tim Cone. Sa isang panayam sa media, ibinahagi ni Coach Tim Cone ang isang mahalagang taktika kung paano maaari magkasabay ang Gilas laban sa mga malalakas na kupunan tulad ng Australia at New Zealand. Ayon po sa kanya, hindi sapat ang opensa lamang. Kung aasa lamang ang Gilas sa pag-shoot at makikipagbanggaan ng puntos sa mga bansang sanay na sa high-level FIBA competition, malaki ang posibilidad na matalo daw ang Pilipinas. Sa madaling salita, malinaw ang plano ng coaching staff. Depensa daw ang magiging susi. Ibig sabihin, mas matibay na defensive rotation, mas disiplinadong team defense, mas kontroladong tempo ng laro. And lastly, mas maingat daw sa ball position. Kapag napababa ng Gilas ang scoring ng kalaban, doon lamang magkakaroon ng tunay na tsansa ang Pilipinas na makasabay hanggang dulo ng laban. So ngayon, anong mahirap na hamon laban sa Australia at New Zealand? Hindi biro ang hamon na ito mga ka-sports. Dahil ang Australian Men's National Basketball Team ay kilala sa kanilang physical na laro, malalim na roster at mga NBA level players. Kung inyong naalala last game, di ba? Isa yung pruweba na hindi po sila basta-basta. Samantala dito naman tayo sa New Zealand Men's National Basketball Team. Ay kilala naman sila sa bilis, agresibong depensa at napakataas na basketball IQ. Sa kasalukuyan, nasa top 10 ng mundo ang Australia habang ang Pilipinas ay nasa top 40 ng FIBA rankings. Kaya kung susuriin, hindi talaga madaling makipagsabayan. Pero ayon sa ilang analyst, kapag nagawa ng Gilas, napabagalin daw ang tempo, pigilan ang scoring runs at kontrolin ang rebounding, posibleng magkaroon ng pagkakataon ang Pilipinas na manggulat. So ngayon, kailangan ng Gilas si Kai Sotto. Bukod sa taktika, isa pang mahalagang usapin ang availability ni Kai Sotto. Ayon kay Coach Tim Cone, umaasa ang coaching staff nang makakabalik si Kai sa lineup sa mga susunod na laban. Hindi na lihim kung gaano kahalaga si Kai sa team. Sa tuwing nasa loob siya ng court, lumalakas ang Gilas sa rim protection, rebounding, inside scoring at defensive presence. Sa katunayan, ilang beses nang napatunayan na kapag kompleto ang lineup ng Pilipinas kasama si Kai, mas nagiging competitive ang Gilas laban sa malalakas na bansa. Pero may isang problema. Gayunpaman, may isang reality check ha. Hindi rin sigurado ang availability ni Kai sa July window. Ito ay dahilan sa kadalasang kasabay nito ang mga NBA related activities tulad ng NBA Summer League, training camps o mga opportunity para makapasok siya sa roster ng isang NBA team. Kung sakaling magkaroon ng ganitong pagkakataon si Kai, natural lamang iyon na ang kanyang unahin dahil napakalaking hakbang nito para sa kanyang professional career. Kaya malinaw ang mensahe ni Coach Tim Cone. Kahit daw wala si Kai, kailangan pa ring lumaban ang ating Gilas Pilipinas. So ngayon, dito tayo sa ibang segment. Pang PBA lang ba si Junmar Fajardo? Habang pinag-uusapan ng lineup, muling nabuhay ang debate tungkol kay The Kraken Junmar Fajardo. May ilang fans kasi ang nagsasabing pang PBA lang daw ang lakas ni Junmar. Pero kung titignan ang kanyang international performances, tila hindi ito totoo. Isa sa mga pinakadi makakalimutang laro ni Junmar ay noong 2014 FIBA Basketball World Cup. Sa laban kontra Senegal, nagpakita siya ng solid performance at tumulong sa makasaysayang panalo ng Pilipinas. At kahit nga noong 2023 FIBA Basketball World Cup, isa rin siya sa mga pinaka-epektibong rebounder ng ating Gilas. Ipinakita lamang nito na kapag tama ang sistema at sapat na playing time, kaya ring mag-deliver ni Junmar sa international stage. Ngayon mga ka-sports, dito muna tayo sa historical fact. Tinalo na natin ang Aussie. Sa kasaysayan ng Philippine basketball,
minsan na ring tinalo ng Pilipinas ang Australia. Noong 1974 sa isang FIBA competition, nakapagtala ang Pilipinas ng dramatikong panalo laban sa mga Aussie. Sa tulong ng clutch basket ni William Adornado, naitala ang final score na 101/100 pabor sa Pilipinas. Kasama sa lineup noon ang mga alamat tulad ni Robert Jaworski, Raymond Fernandez, Francis Arnaez. Ipinakita nito na kahit laban sa malalakas na bansa, kayang lumaban ng Pilipinas. Sa madaling salita mga ka-sports, tatlong bagay ang magiging susi para sa Gilas Pilipinas sa susunod na window. Una, matinding depensa laban sa Australia at New Zealand. Pangalawa, disiplina sa system ni Coach Tim Cone. At pangatlo, ang posibilidad ng pagbabalik ni Kai Sotto sa lineup. Kung magsama-sama ang mga ito, may pagkakataon ng Pilipinas na makagawa ng sorpresa sa international stage. Sa tingin niyo mga ka-sports, kaya bang pababain ng Gilas ang scoring ng Aussie at Kiwis? At kung sakaling makasama si Kai Sotto, mas tataas ba ang tsansa ng Pilipinas na manalo? Comment ninyo sa baba ang iyong opinion at babasahin ko yan. Kung nagustuhan ninyo ang video nito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at share para mas marami pang basketball fans ang maging updated sa balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!